Isang magandang gabi, Boss Pau. Ako ho si Mateo. At ang ikikwento ko sa inyo ay hindi katang-isip lang, hindi panakot lang, at lalong hindi gawa-gawa para sa aliw. Ito ay isang karanasang pilit kong ibinaon sa limot. Ngunit sa tuwing sasapit ang 3:00 ng madaling araw, kusa itong umaahon. Parang bahay na ayaw gumuho kahit nilamon na ng panahon. Lumaki ako, Boss Pau, sa isang liblib na bahagi ng Barangay San Roque, bayan ng Lucban, Quezon, kung saan ang mga bahay ay magkakalayo at ang mga kalsada ay tila naliligaw kahit pamilyar ka na. Sa dulong bahagi ng barangay ay malapit sa dating lumang asyenda ng mga Kastila. May isang bahay na matagal nang kinatatakutan. Hindi ito ang tipikal na bahay na gumuho na at tinubuan ng damo. Sa halip ay, ito ay isang malaking bahay na kahoy at bato. May 2 palapag. May malalapad na bintanang kapis na kahit basag-basag na ay nananatiling nakakabit. At may bubong na yero na hindi kinakalawang kahit dekada nang walang nakatira. Ang tawag ng mga tao rito, Boss Pau, ay simpleng matandang bahay. Walang nakakaalam kung sino ang tunay na may-ari. Walang titulo, walang tala sa munisipyo. Para bang hindi ito kabilang sa lupa, kundi itinanim lamang doon. Noong bata pa ako, madalas kaming maglaro sa paligid ng bahay na iyon. Pero walang sino man sa amin ang naglalakas loob na lumapit. Sabi ng matatanda, ang bahay raw ay hindi nasusunog, hindi ginigiba ng bagyo. At higit sa lahat ay hindi raw ito tumatanda. Kung anong itsura nito noon, ganoon pa rin ngayon. May mga nagkwento na tuwing gabi ay may ilaw sa loob kahit wala namang kuryente. May iba namang nagsasabing may anino raw na naglalakad sa balkonahe. Mabagal lang, tila may hinihintay. Hindi ko pinaniwalaan ang lahat ng iyon, Boss Pau. Hanggang sa dumating ang panahong wala na akong mapuntahan, kundi ang bahay na iyon mismo. 26 na taong gulang ako noon. Bagong balik mula sa Maynila matapos mawalan ng trabaho. Patay na ang mga magulang ko. At ang dating bahay namin ay ibinenta na ng mga kamag-anak. Wala akong matuluyan, Boss Pau. Sa isang pagkakataon, habang naglalakad ako pa uwi, nadatnan ko ang isang matandang lalaki na nakaupo malapit sa matandang bahay. Hindi ko na siya nakita muli pagkatapos ng araw na iyon. Pero ang mga salitang sinabi niya ang nagtulak sa akin papasok sa impyernong iyon. Sinabi niyang bukas pa raw ang bahay, na may puwang pa, na kung wala na raw akong pupuntahan ay tatanggapin ako ng bahay. Kinagabihan, Boss Pau, dala ang iilang damit at isang lumang bag, pumasok ako sa bakuran ng matandang bahay. Walang bakod, ngunit ramdam ko ang bigat ng hangin. Parang bawat hakbang ay may kapalit. Ang damo ay hindi mataas, tila laging may umaapak. Ang pintuan ay hindi nakasara, bahagya lamang itong nakaawang. At nang itulak ko ay walang langit-ngit, walang ingay. Para bang hinihintay talaga ako. Sa loob, Boss Pau, ay malamig. Hindi ang lamig ng gabi, kundi ang lamig
na parang matagal nang walang buhay. Ang sahig ay makintab pa rin. Ang hagdanan ay buo pa rin. At ang mga dingding ay may mga lumang retrato na hindi ko makilala ang mga muka. Lahat sila ay nakatingin diretso. Walang ngiti, walang lungkot. Parang mga matang walang kaluluwa. Sa unang gabi, Buspaw, halos hindi ako natulog. May mga tunog na hindi ko maipaliwanag. May yabag sa ikalawang palapag kahit wala naman akong kasama. May tunog ng upuang hinihila, ng pintuang marahang isinasara. Ngunit sa tuwing sisilip ako ay wala akong makikita. Sa umaga naman, ang lahat ay tahimik. Parang walang nangyari. Tumagal ang mga araw, Buspaw, hanggang sa naging linggo. Napansin kong hindi nagbabago ang bahay. Hindi nauubos ang alikabok, pero hindi rin ito nadadagdagan. Ang mga gasgas sa sahig ay pareho pa rin ng hugis. At higit sa lahat ay hindi ako nagugutom, Buspaw. Kumakain ako, oo. Pero kahit makalimutan kong kumain, hindi ako nangihina. Isang gabi, bandang 3:00, nagising ako sa tunog ng mga hakbang pababa ng hagdan. Mabagal, mabigat, parang bawat hakbang ay may kasamang daing. Hindi ako bumangon, Buspaw. Hindi ako huminga ng malalim. Ramdam ko lang na may dumaan sa harap ng kwarto ko. May malamig na hanging pumasok at may amoy ng lumang kahoy at lupa. Kinabukasan, may nakita akong bakas ng putik sa sahig, papunta sa pintuan sa likod ng bahay. Doon ko unang napansin ang isang silid na dati ay wala. Maliit lang, mababa ang kisame. At sa gitna nito ay may isang lumang salamin. Nang tumingin ako, Buspaw, hindi agad sumunod ang refleksyon ko. Parang may pagitan ng ilang segundo bago gumalaw ang imahe sa salamin. Simula noon, Buspaw, unti-unting nagbago ang mga araw ko. May mga alaala akong hindi ko naman naranasan. May mga pangalang pumapasok sa isip ko na hindi ko kilala. May mga panaginip ako tungkol sa panahon ng Kastila, sa mga taong tumira sa bahay na ito, at sa mga hindi na raw pinayagang umalis. Napagtanto ko ang katotohanan ng isang umaga. Lumabas ako ng bahay at hindi ko na makita ang daan pabalik sa barangay. Ang paligid ay puro damuhan at mga punong hindi ko kilala. Pagbalik ko sa loob, nakita ko sa isa sa mga lumang retrato ang isang lalaking kamukha ko. Parehong mata, parehong peklat sa kilay. Ngunit ang suot niya, Buspaw, ay barong luma. At ang petsa sa likod ng larawan ay 1903. Doon ko na intindihan, Buspaw, na ang matandang bahay ay hindi tirahan. Isa itong lalagyan. Sa bawat panahong may nawawalang kaluluwa, may isang pumapalit. At habang mananatili ka, unti-unti kang nagiging bahagi ng bahay. Hanggang sa hindi mo na matandaan kung sino ka bago ka pa pumasok. Hindi ko alam kung paano ako nakalabas, Buspaw. Ang tanging alam ko lang, isang umaga, nagising ako sa gilid ng kalsada papuntang Lucena. Gutom, payat, at parang may malaking bahagi ng buhay ko ang nawawala. Nang bumalik ako sa barangay San Roque, makalipas ang ilang taon,
Tinanong ko ang mga tao tungkol sa matandang bahay. Ang sabi nila, matagal na raw iyong gumuho. Walang bakas, walang natira. Pero gabi-gabi, Boss Pau, sa panaginip ko ay naroon pa rin ang bahay. Buong buo at matibay. At sa balkonahe ay may isang aninong nakatayo. Nakatingin sa malayo. Tila naghihintay ng susunod na papasok. At alam kong balang araw, kapag wala na naman akong mapuntahan, bubukas muli ang pintuan nito para sa akin. Mga ka-horror, ay maraming salamat po sa mga nakasubscribe na sa ating channel. At sa mga hindi pa nakasubscribe ay subscribe ka na, ka-horror. Maraming salamat.